Inamin ni megastar Sharon Cuneta na nag-aaway at naghiwalay sila ng mister na si Atty. Kiko Pangilinan noong 2023 nang magsagawa sila ng live ng kanyang pamilya upang bumati ng Happy New Year. Nasa hotel room ang mag-asawa kasama ang kanilang mga anak na sina Miel, Frankie at Miguel. Ipiniliwanag ni megastar na ang ilan daw sa kanyang mga cryptic post noon ay dala lamang ng kanyang emosyon at ang iba naman para sa ibang taong malapit sa kanya na may pinagdadaanan. Bagamat nag-away at nagkahiwalay, sinabi naman ni Sharon na nagkaayos naman sila at hindi nauwi sa split ang kanilang mga di pagkakaunawaan. Sa palagay niya ay normal lang naman ang maging malungkot sa isang tao, kaya nagtataka siya kung bakit big deal ang mga pinopost niya sa iba. Singit naman ni Kiko, lahat naman daw ng mag-asawa ay nagkakatampuhan talaga. Sa huli, wish ng pamilya Cuneta Pangilinan na maayos, ligtas at masaya ang lahat ng pamilya. Samantala, nagpapalitan ng matatamis na mensahe sa isa't isa ang mag-asawang Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta sa kabila ng umaaligid na intriga sa kanila. Sa Instagram post kasi ni Sharon, makikita ang isang art card na may quote tungkol sa loyalty at cheating. Dahil dito umani tuloy ng samot-saring reaksyon ang pagpapalitan ng I love you ni Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan. Matatandaan kamakailan lang ay naging usap-usapan din ang makahulugang pahayag ni Sharon sa isang bahagi ng interview niya kay TV host actor Luis Manzano tungkol sa kanyang buhay may asawa. Hindi tuloy maiwasan ng mga netizen na isiping hiwalay na ang dalawa, bagamat tinawag pa rin namang misis ni Pangilinan si Sharon. Si Sharon Cuneta na rin mismo nagsabing nag-away silang mag-asawa. Ilang araw pagkatapos ay nagkabati sila. Sino ngayon ang pagdududahan mo na nagpasimula ng kwento? Sa kanya rin nagmula yan, di ba? Totoo, nanay. Siya yung nagpain sa atin. Tapos, syempre, wala namang mga pangalan doon. Kaya tapos, sinabihan tayong asyumera. Eto lang. Unang-una, tayong mga vloggers, tayong mga reporters, tayong mga manunulat, hindi po kami asyumera. Kami po ay nag-o-opinion lamang sa kung ano ang inihahain na mensahe, video at kung ano pang materyales sa amin. Ang nakakapanghinayang at nakakaawa ay tawaging asyumero at asyumera ang ating mga kababayan na binabasa lang naman ang kanyang mga cryptic posts, di ba? Totoo. Isisi ba sa publiko ang pagiging asyumero? Sino ba naghain na ganito, na ganyan, na kesyo sawan-sawa na siya sa buhay niya, malungkot siya, na siya daw ay pagod na kahit daw sa kabila ng kanyang kalagayan ngayon bilang megastar, siya daw ay talagang kulang na kulang ang kanyang kabuuan, parang ganon mismo. Sino? Gawin bang manghuhula ang publiko? Ipagpatayo ba ng kubol ang publiko na nakatunghay lang sa kanyang mga posts? Pagkatapos ngayon, siya rin naman pala maglilinaw. Totoo, nag-away daw sila tulad din ng ibang mga mag-asawa. Nag-away sila pero nagkabati rin. Kaya daw yung mga asyumero at asyumera, preno-preno. Naku Romel, pangaralan mo yung idolo mo. Naku, eto na nga. Umalis na nga, diba? Nasa Korea ngayon siya. Sana sa pagbabalik niya, talagang wala na talaga mga negativity, kundi positivity. Iniwan niya na sa 2023 ang kanyang mga kanegahan. Sana lahat gano'n. Di ba may magbabago raw? May magbabago raw sa kanyang mga social media accounts. Oh. Yes, Ano kaya ang magbabago? Kaya nga kahapon sabi natin, mas makabubuti para sa megastar ang umiwas na muna sa kanya mga gadgets. Hindi yung bagyang kibot na kararating agad sa publiko. Tingnan mo yung mga larawan na yan. Magkayakap, naghahalikan, naglalambingan. Balikan po natin yung ilang araw na nakaraan, yung ilang linggo na emote ng emote itong megastar na to, na siya daw ay pagod na, may kulang sa kanyang buhay, hihiwalay daw siya, hindi dahil sa ano paman, kundi dahil sa kanyang personal na kaligayahan. Ayan no, tingnan mo, di ba, nasa ng consistency, di ba nakakabwisit na? Yun eh. Alam mo, ang dati tinanggap na tawag at mga text nung isang araw, nung mag-post siya na sila'y nag-away, sila'y nagkabati uli.
Sabi nga ng isang kaibigan ko, lawyer to lawyer. Ang sabi sa akin, alam mo sis, maling-mali na ginagawa ni Sharon Cuneta. Siya ang naglalagay ng dumi sa kanyang katawan. Hindi siya pinupunasan ng dumi ng publiko. Siya mismo ang nagkukulapol ng putik sa kanyang pagkatao. Isipin mo, sasabihin niya, nag-away sila, nagkabalikan, tulad din ng ibang mag-asawa. Opo, sabi niya, marami talaga nag-aaway na mag-asawa pero hindi tinitinda ang baho sa publiko. Totoo naman, di ba, Romel? Correct. Dapat nung nag-aaway sila, dapat tahimik na lang. Para walang alam, wala tayong kaalam-alam. Ito, tinapos niya na nag-impormasyon na siya, nabigyan ng impormasyon na nag-away kami, naghiwalay, at nagkabate. Yun na yun. Sabi ko Ganun nga lang. suminga lang, alam na ng publiko. Naubo lang, alam na ng kanyang mga bashers at mga tagahanga. Tapos ngayon, ayan, nang kayayakapan kayo, naghahalikan kayo. Ayan inaamoy-amoy pa ni Kiko yung likod mo. Balikan natin yung ilang araw na nakaraan. Anong ginagawa mo? Sino pinagbintangan? Di ba ang pinagbintangan ng publiko? Yung asawa mo? Dahil ala ka naman tinutukoy kung sino ang gusto mong paringgan. Tapos ngayon, sasabihin mo, may ilang tao na malapit sa iyo, na gumawa ng hindi maganda laban sa iyo. Dapat diniretso mo nang hindi pinagbintangan yung asawa mo, nakakaawa. Nakakaawa talaga. Ikaw ang naglulublob sa putik sa asawa mo, hindi ang publiko. Kaya ikaw ang asyumera, Sharon Cuneta. Ikaw ang nag-a-assume ng kung ano ang maaaring mangyari sa iyo. Hay nako, eto sabi ni Catherine Amos, ang reyna ng Sydney. Sayang, bakit naging ganyan na si Mega para naging Chris Aquino? Papansin, parang gusto lagi nasa gitna ng laban. Sayang ang premium niya. Yun, yung premium. Romel, mga kababayan, mga kapatid, mga ka-CFMer, sayang na premium. Hindi po yan na pinaghirapan ni Sharon na magdamagan lang. Pero dahil sa mga pinaggagawa niya, bumababa ang kanyang premium. Totoo yan. Yon. Hindi ko alam kung epekto ba ito ng pagpapapayat ni Ate Shawi. Siya mismo ang nagsisiga ng mga tuyong dahon, kaya lumiliyab. Tama ka dyan. Diletada. Huwag kang ano-ano dyan, Sharon. Diletada, tama ka. Naku, ikaw ang post ng kung ano-ano na di ka na maligaya at kung ano-ano pa. Emote ka ng emote at nililito mo ang tao. Ikaw pala ang asyumera. Nagiging nega katuloy sa mga tao. Sabi ni Tita Nene Olanday, sakto. Tama. Ayan. Kami pa asyumar. Eto, sabi naman ni Boy si Karagay, kami pa asyumera. Obvious naman kung sino ang pinatutungkulan mo sa mga cryptic post mo. Puro paawa o KSP dahil may movie sila ni Alden. Hindi na uso ang gimmick, Mega. Paano ngayon kung nagsumbang-sumbong ka ulit? Eto, paano ngayon kung magsumbong ka ulit sa gadget mo ng pag-i-emote mo? Sana may maniwala pa sa'yo. At saka hindi ka na teenager. Pwede ba tigilan mo na mga ganyang style? O lumayo ka muna sa mga gadgets mo? Sabi ni Boy Zikaragay. Alam mo, wala tayong matatanggap na positibong komento ngayon. Wala talaga. Pagkatapos nating makita yung inconsistency na yan. Sabi ni Dan Clavesillas, sala sa init, sala sa lamig si Idol. Mega, tapos na. Mega, tapos sa huli, publiko pa ang sinisisi mo. Wala namang nalalaman ng publiko una sa lahat kundi sa mga post niya. Nakakababa po ng level ng kanyang pagkatao. Sabi ni Dan Clavesillas, thank you. At sabi ni Shoni, dapat kapag meron silang away, huwag na sana niya ipinopost pa sa social media kasi bigla din silang nagkakabate. Siya din ang kahiyahiya. Ano ang sasabihin ng mga bashers niya? Tama ka dyan, Shoni. Ayan ako, dami-dami. Sabi ni Lara May, Nay, bakit parang tulog Kristeta na po si Mega? Parang may diary na rin siya sa social media. Tapos pa-victim na rin po ang ending niya. We love Mega, pero lately po, nagiging megastar na po siya, Nay. Sorry po, sabi ni Mayang. Lara May Abrigo. At eto na maigsing gimikera sila, Nay. Sila ni Kristeta. Damay tuloy ang film nila ni Alden sa kanigahan niya. Ang layo niya kay Ate V. Siyempre, si Teacher NL ang nagpadala nitong komentong ito. Di ba na ikukumpara tuloy? Ayan, Sharon,
nagpapapansin ka lang, ano ka ba KSP? Sabi ni Tita Sofia Angeles. Ayan At na. sabi naman, eto si Ching Bautista Silverio. Si John, inaabangan ko ang text. Nay, why can't Sharon keep her mouth shut? Ang tanda na niya para gumawa pa ng mga kagagahan na yan. Wala kaming pake kung maghiwalay man sila o hindi. Para lang eng-eng. Mas mature pang mag-isip sa kanya si Casey. Kulang lang ng atensyon. Mismo. Totoo. Ayan. At sabi ni Paulo Ubalde, Mega, mag-deactivate ka na lang sa social media accounts mo. Manahimik ka, nakakaumay ka, ang arte-arte mo. Sabi ni Paulo Ubalde. At sabi uli ni Catherine Amos, isa siyang nega, not mega. Para siyang nawawala sa tamang kompas ng buhay niya. Ayun, nakakaloka, di ba? Ayan na, oh. Ay, mamaya si John, wala pa. Mamaya natin Tita Julie Paras, nag-post siya ng kadramahan niya. Pinaglaruan at pinag-isip niya ang mga marites. Ngayon, tatawagin niyang asyumera. Umayos ka, Ate Siawi. Taon-taon ganyan ang ginagawa mo, paiyak-iyak ka pa. Hay, Diyos ko, sabi ni Tita Julie Paras.